Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Casimiro Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Okay, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ngayon, pwede mo ba akong tulungang ganap na matanggal ang yin chi sa katawan ko? Hindi pa rin, umiling siya. Let me go, di ba sinabi mo lang na kailangan ko lang i-fuse ang dugo mo para gawin yon? Niloloko mo ba ako? Napakalakas mo, at marami kang yang energy sa katawan mo, na pinagsamahan ngayon ng dugo ko. Plus ang lakas ng kaguluhan mo, theoretically you can completely integrate offense and defense. Lalo na pagdating sa depensa, hindi ako nagyayabang, unless makatagpo ka ng napakalakas na tao. I think mas mahirap pang masaktan kesa umakyat sa langit. Do you think I'm kidding you when you get such benefit? Ngayon, pinag-uusapan ko ang pagsugpo sa yin chi sa katawan. Malakas ang depensa mo, wala ka bang puhunan para masira ang pagsupil kay yin chi? Pagong, binabalaan kita, kapag marami ka na namang kalokohang pinagsalitaan sa akin, magkaaway kayo ngayon ng kapatid ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa akin, kuya, biological brother kita, okay. Ang matandang pagong ay hindi nakaimik, okay, kung i-unlock mo ang iyong mga paghihigpit, ngayon ay mayroon kang isang paunang pundasyon, ang susunod na hakbang ay kailanganin ang napakalaking tunay na kapangyarihan ng pagsugpo sa mga yin na ito, gayunpaman, ito ay malinaw na ang iyong kapangyarihan ay limitado, kaya't hindi mo magagamit ang iyong sarili, kaya kailangan mong hiramin ito sa iba. Panipi, sino ang hinahanap mo? Kaya ikaw at ako lang. Hindi ko kaya, umiling ang matandang pagong, bagaman kayang ang dugo ko, kayin ang lakas ko, kaya iba ako sa iyo, hindi kita matutulungan kahit gugustuhin ko, tutal, napakalakas ng enerhiya ng yang sa katawan mo, mahirap sabihin kung matutulungan kita sa lakas ko, at baka maging pabigat pa ito sa iyo. Kung ito ay magpapalakas sa kapangyarihan ng yin chi, ito ay talagang makakasama sa Han Sanchen. Kaya, nilaybot ni Han Sanchen ang mga mata sa kanya, pagkatapos ng lahat ng ito, parang sinasabi sa sarili na walang saysay ang lahat ng ginawa niya noon. So, kailangan mo ng isang taong may katulad na mga katangian na tutulong sa iyo, ang sabi ng matandang pagong. Actually, meron dito na makakatulong sa'yo. WHO. Yan ang ibon na pinigilan ko. Ang ibong pinigilan ng pagong ay talagang isang pabo reel. Ang mga pabo reel ay orihinal na mula sa pamilya ng phoenix. Noong unang bumukas ang mundo, may mga phoenix. Ngunit pagkatapos ng mga phoenix, mayroon ding mga pabo reel at rock. Mahilig kumain ng tao ang mga pabo reel, bagaman wala silang katawan ng isang phoenix. Ang kanilang mga kakayahan ay hindi mas masahol pa kaysa sa isang phoenix. Ang pabo reel na pinigilan ng pagong ay nakakuha na ng maraming katanyagan. Lahat sila ay nasa parehong pamilya ng phoenix, kaya ang patay na ibong ito ay mayroon ding kapangyarihan ng phoenix, at ang kapangyarihan nito ay may kinikilingan din sa purong lakas. Damn, but the problem is just like you said, Peacock kills people like crazy. I asked him for help. I'll go. He was already giving me face kung hindi niya ako papatayin, okay. Walang imak na sabi ni Han Sanchen. That's true under normal circumstances, but don't forget, kuya, may kapatid ka pa, ako. Ikaw, wala kang pake. I can make a deal with him directly, pag binitawan ko siya, bibigyan ka niya ng kapangyarihan sa katawan niya para masugpo mo ang yang energy sa katawan mo, what do you think? Medyo kakaiba ang pamamaraan ng matandang pagong, sa ganitong paraan, mayroon siyang malaking bargaining chip, at talagang makakausap niya ang ibon. Gayunpaman, kahit anong tingin mo sa patay na pagong na ito, mukhang hindi siya nagsasabi ng totoo, bakit hindi ka naniniwala na napakabuti niya?
Nang makita ang pag-aalinlangan ni Han Sanchen, mabilis na idinagdag ng matandang pagong, ito ang tanging paraan ngayon. Okay, tara na at makipag-ayos na tayo sa ibong iyon. Well, now, you can only find him by yourself. I need to stay here. After all, for safety reasons, I have to ensure that the general environment here remains unchanged, and at the same time, I can ambush, just in case, if this kid suddenly want to hurt you, humph, I will be able to catch you by surprise, kuya, what do you think? Hindi nakaimik si Han Sanchen, nakikinig sa kanyang kasuklam-suklam na boses, naramdaman ni Han Sanchen na parang pinagtaksilan niya ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, walang paraan upang isipin ito ng labis, tumanggo naman siya at pumayag. Ang pamamaraan ng Ogway ay talagang napakasimple, ginamit niya ang kanyang sariling kapangyarihan upang ipadala si Han Sanchen sa kalangitan sa itaas ng lambak, pagkatapos noon, nakita ni Han Sanchen ang multo na katawan ng paboril doon. Siyempre, dapat panatilihin ni Han Sanchen ang kanyang isip at huwag malito dito, pagkatapos ay maaari siyang makipag-usap dito sa espiritual at makipag-ayos sa negosyo ng isa't isa. Hindi nagtagal, si Han Sanchen ay ipinadala sa himpapawid, matapos lampasan ang mga ulap at hamog, sa loob ng ilang sandali, nakita niya ang isang lubhang kamangha-manghang ilusyon na lumilitaw sa bundok na dumaan sa tapat na bahagi mula sa malayo. May perpektong natural na kalangitan na may mga berdeng puno at pulang bulaklak, at pagkatapos ay may isang kubo sa gitna, sa tabi ng kubo, may mga pulutong ng mga bubuyog at paro-paro na lumilipad sa paligid, napakaganda nito. Ang nakakapagtaka pa ay sa tabi ng pinto ng kubo ay may isang babaeng may magandang figure, nakasuot ng puting gauze dress, kalahating nakaluhod sa lupa, naglalaro ng mga paro-paro sa kanyang mga kamay. Ang babaeng ito ay may disenteng anyo at mala-fairy ang ugali, nagpakita pa siya ng kaakit-akit ng ngiti habang nilalaro ang mga paro-paro, ito ay simpleng hindi mailarawan ang ganda. At ang napakagandang tagpo sa harapan ko ay parang kalahating metro ang nasa harapan ko. Basta nakahakbang ako ng magaan, makakatapak ako sa kagandahang ito. Si Bashi naman, mukhang aware naman ang babae sa kanya, bahagyang inangat niya ang ulo niya at ngumiti ng mahina kay Han Sanchen. Ang kanyang ngiti ay napakaganda, at ang kanyang hitsura ay walang pinagkaiba sa Su Yingxia, Qin Shuang at iba pa, kahit sinong lalaki, pati si Han Sanchen na makakita ng maraming dilag, ay mabibighani sa kanya. Lalo na sa mga oras na ito, kakainom lang ni Han Sanchen ng maraming dugo ni Bazia. Sa isang iglap ay naramdaman niyang uminit ang buong katawan niya, isang malakas na salpok ang biglang nagpakulo ng dugo sa kanyang katawan, at nagkaroon pa ng apoy sa kanyang mga mata, parang ang layo-layo nila na diretsyong tanaw ang gasa sa katawan ng babae. Tapos, gustong sumugod ng katawan niya at itulak siya sa lupa. Kuya, huwag ka nang makulit. Sa kritikal na sandali, sumigaw ang matandang pagong at nagising si Han Sanchen. I'll go. Such a strong temptation, damn turtle. It's all your fault, kung hindi dahil sa dugo mo, how could I be so out of control? Paggising ko tumingin ulit ako sa harap ko, nahihilo ako, walang kagandahan doon, ngunit ito ay 10,000 talampakan lamang ang taas, anong kailaliman? Kung ordinaryong tao lang ito, baka bababa na lang siya ng walang paghahanda. It has nothing to do with me, itong sirang ibong ito ay may pambihirang kakayahan, nagagawa nitong i-conjure ang lahat ng gusto mo, kaya kung anong kagandahan ang mas gusto mo, pwede siyang maging kung ano ang gusto mo. Stop talking nonsense. Halika na kuya, kumapit ka ng mahigpit, huwag kang matitinag. Okay, naiintindihan ko. Walang imak na sagot ni Han Sanchen, at pagkatapos ay lumingon, at muling lumitaw ang pag-awit ng mga ibon at ang halimuyak ng mga bulaklak. Tumingin siya ng diretso sa magandang babae sa harapan niya at sumigaw, "Stop doing this, just show yourself. I'm here to negotiate with you today, not to play with you." Habang sumisigaw si Han Sanchen, dahan-daang lumingon ang magandang babae, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting tumigas at napalitan ng lamig. I am the eldest brother of the old turtle down the valley. Today, I was invited by the little turtle to discuss something with you. Kung magiging maayos ang usapan natin, you will be free in the future. Kung mabibigo ang diskusyon, ituloy mo, umalis ka na lang.
Ikaw ba ang panganay na kapatid ng matandang pagong na iyon? Biglang natigilan ang magandang babae at napamura ng mahina. Any questions? A mere mortal can actually be that old turtle's big brother. Boy, do you think I'm an idiot? We are destined to be in the world, and age is not a problem. Kung babae siya, baka makabuo tayo ng konting twilight love, ano? It's none of your business. Ikaw, show your true self and stop pretending to be a beautiful woman. Sa tingin mo maaakit mo ako. Damn you. Ikaw. Galit siya sa malamig na boses, ngunit sa sumunod na sandali ay ikanaway niya ang kanyang kamay, isang nagniningas na pulang kapangyarihan ang nag-apoy sa tabi niya, nang mawala ang liwanag ng apoy, tumabi sa kanya ang isang babae na may proporsyon na figure at magandang hitsura, tapat ng Han Sanchen. Gayunpaman, kahit na, ang babaeng ito ay talagang maganda. Bakit, ganito ako, may tanong ka ba? Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Kuya, totoo naman talaga ang sinabi niya, nang matarantalang si Han Sanchen ay nagsalita na rin ang matandang pagong sa ibaba niya. Tumanggo si Han Sanchen, hindi niya talaga akalain na ang ganitong kagandang babae ay talagang isang mamamatay tao na paboril. At least, medyo malaki ang pagkakaiba ng itsura nito sa ugali nito. Bagamat, higit na alam ni Han Sanchen kaysa sino man na ang mga tao ay hindi dapat husgahan sa kanilang hitsura. Tell me, anong deal ang gusto mong gawin sa akin? Sa madaling salita, pilit na pinipigilan ng yin energy ang katawan ko. Kailangan ko ang lakas mo para tulungan ang enerhiyang yang sa katawan ko para pigilan ito, kung handa kang tulungan ako, kung gayon, gaya ng sinabi ng matandang pagong, hahayaan kitang sirain ang selyo at bibigyan ka ng paraan. Ano sa tingin mo? Kahit sino pa siya, mahalaga ang sitwasyon mo ngayon. Bakit ako maniniwala sa iyo? Ang matandang pagong na iyon ay naging kaaway ko sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, para sa iyo, isang mortal lang, makikipagkasundo siya sa akin at pakakawalan niya ako. Brat, sa tingin mo ba ay 3 taong gulang na bata ang babaeng ito? Kung hindi ka naniniwala, paano kung hilingin ko sa matandang pagong na sabihin sa iyo ng personal? Siya, gaya ng tawag mo sa kanya, isa lang siyang pagong at apo niya, maniniwala ka ba sa sinasabi niya? Gusto mo maniwala ako sa kanya? Ha 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 ha, ang tanga, malakas na sigaw ng kabilang partido, at nakaramdam ng labis na kahihiyan si Han Sanchen. Kalokohan niya kuya, ganun ba ako kaklaseng tao? Ang matandang pagong ay tumingin sa hangin at nakaramdam ng sobrang hiya na halos mamuo ito, kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Oo, tumanggo si Han Sanchen. Panipi tuldok panipi. Okay, biglang nagangat ng ulo si Han Sanchen at tumingin sa magandang babae sa tapat, then tell me, how do you want to believe US? Maliban na lang kung pinakawalan mo muna ako, kapag nakalabas na talaga ako sa seal, natural na tutulungan kitang sugpuin ang yin chi sa katawan mo. Bakit hindi mo ako tretuhin na parang 3 taong gulang na bata? Kung bibitawan ka ba natin? Papansinin mo pa rin ba ako? No way. Kung gayon, huwag mo nang pag-usapan iyon. Kung ayaw mong magsalita, huwag kang magsalita. Nang matapos magsalita si Han Sanchen, kumaway siya at hiniling sa matandang pagong na paalisan siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, biglang nagsisi si Han Sanchen. Ngayon na ang tanging pagkakataon ay ganap na nawala, ano ang dapat kong gawin? Old Turtle, mag-isip ka ng ibang paraan dali. Let me tell you, the key reason why this deal failed to be negotiated is also because you have no credibility, so, don't say that my elder brother, won't give you a chance. Now, you think of a good way. I'll go. Kuya, your family owns a blacksmith shop and sell iron. Walang imak na tumingin kay Han Sanchen ang matandang pagong. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Han Sanchen. Your ability to blame others is so frightening. If you don't agree with me, you just throw a big pot over me. You don't care if I can bear it or not. Panipi tuldok panipi. Bahagyang namula ang matandang mukha ni Han Sanchen, then what I said is not the truth. Kung hindi mo lang sana tinupad ang mga salita mo, hindi naman kami masyadong maniniwala sa ibong iyon diba? May lakas ka pa ba ng loob para akusahan ako? Shit the blame. Okay, stop talking nonsense. Anong dapat nating gawin ngayon? Ang sirang ibong iyon ay hindi naniniwala sa amin,
at kami ay nasa isang deadlock. Inaaway niya ako. Ikaw ay isang matandang pagong din, ang paboril ay medyo maganda, sa halip na magsanay ng dalawahang paglilinang sa iba at maimpluwensyahan sila ng pagmamahal, lumaban ka talaga sa kanila ng maraming taon, hindi ka lang marunong magpakita ng awa sa iba. She is a demon, she eat people, and I don't eat people, so how can I be with her? Now, since negotiation doesn't work, we can only use other ways. Sandaling nag-isip ang matandang pagong at hindi napigil ang sabihin. Hinawakan ni Han Sanchen ang kanyang baba, oo, ngunit sa anong paraan? I actually have a way, that is, I wonder if you are willing, kuya. Hanggat makakatulong ito sa akin na sugpuin ang Yinchi, magagawa ko ang lahat. Tumanggaw si Han Sanchen. Sige kuya, wag mo akong sisihin, halika na. Matapos magsalita ang matandang pagong, sumigaw siya ng mahina, at sa sumunod na segundo, si Han Sanchen, nakakalapag lang, ay lumipad muli sa langit. Damn it, can you say hello before you make any move? Madali kang mabugbog hanggang mamatay kapag ginawa mo to, direktang itinaas sa langit si Han Sanchen, at hindi niya maiwasang magmura. Gayunpaman, ang hindi nakapagsalita sa kanya ay natuklasan niyang hindi lang siya lumilipad sa oras na ito. Dahil sa oras na ito, direktang lumilipad paitaas ang buong katawan niya, at ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang extra air sword sa kanyang kamay, at ang paraan ng paglipad niya ng diretso ay malinaw na lalabanan niya ang ibong iyon ng desperadong. Kukunin kita, Tito. Nakita ang kanyang sarili na binastos ng ganito ni Wu Wei, walang imak si Han Sanchen. Kung tutusin, isa rin siyang paboril, na may pambihirang mahiwagang kapangyarihan, gaya niya ngayon, wala na siyang kapangyarihan. Mga walang hiyang bagay, alam kong hindi ka bagay. Malamig na tumingin si Paboril kay Han Sanchen na sumusugod sa kanya, at alam niyang hindi ito pababayaan ng dalawang ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!